Magandang araw mga Lods, sa nakaraang episode, hindi makapaniwala ang mga espiritong ito sa sinabi ni Joey. Habang tumatawa ang espiritu ng matandang ito, sinabi niya na tila hindi siya papayagan ng langit na suwayin sila hanggang sa wakas. Dagdag pa ng matanda, para sa natitirang kawalang hanggan, siya ay mananatili lamang bilang isang immoral na profiteer. Dagdag kaalaman, ang profiteer ay isang taong nagmamalasakit lamang sa kanilang sariling interes sa kapinsalaan ng ibang tao. Sa hindi inaasahan, ang mga boses ng mga espiritu ay biglang naglaho, kaya napabuntong hininga na lang si Joey at sinabing, ano ang nangyari sa hindi inaasahang pangyayaring ito? Sa sandaling ito, si Joey ay papalabas na ng kwarto, ngunit bigla-bigla, ang kanyang kapatid na si Joyak ay biglang dumating at sinabing siya ay pupunta sa dakilang Namgang clan. Pero inirapan lang siya ni Joey, at sinabi sa kanya na hindi pwede. Sa kasalukuyang panahon, sinabi rin ni Joey sa kanya na hindi sila pupunta roon para maglibang. Ngunit nagpilit pa rin si Joyak. Sinabi pa niya na mananatili siya sa tabi ni Joey at susundan ito sa buong misyon. Nagmakaawa siya kay Joey na payagan siyang sumama at manood kahit isang beses lang. Subalit, biglang sinabi ni Joey na hihilingin niya sa kanilang ama. Nagawa ng tunay na espada si Joyak. Ngunit sumagot si Joyak na kahit pa pangakuan siya ng 10 tunay na espada, hindi siya mapapapayag. Gayunpaman, sinabi ni Joey na nasabi na niya ang hindi. Samantala, biglang pumasok si Josun at sinabi kay Joey na sinabi raw ni Joyak na hindi siya magsasalita kahit isang salita at susunod lamang sa kanya na parang isang katulong o tagasunod sa misyon. Dagdag kaalaman, ang atashe ay isang opisyal na sumusuporta sa isang embahador o pinuno sa diplomatikong misyon. Seryoso ba? Bakit pati kayo ay ganyan din, ama? Wika pa ni Joey. Kaya naman sinabi ni Josun sa kanya na magkapatid silang dalawa. Kaya hindi dapat akuha ni Joey ang lahat ng responsibilidad ng mag-isa. Tutal, si Joyak ang kanyang nakatatandang kapatid. Gayunpaman, sa isip ni Joey, hindi nga magampanan ng lalaking iyon kahit ang tungkulin niya bilang isang tao. Dagdag pa ni Josun, hindi na siya muling hihiling ng ganoong bagay. Kaya nakiusap siya kay Joey na pagbigyan siya kahit minsan lang. Agad namang tinanong ni Joey si Joyak kung sigurado ba itong wala siyang kahit isang salitang bibitawan. Kaagad na sumagot si Joyak ng oo. At ayon sa kanya, ang katapatan ang pundasyon ng pagiging isang martial artist. Sinabi rin niya na siya ang mismong definisyon ng katahimikan. Wala nang magawa si Joey kaya sinabi niya kay Joyak na aalis sila makalipas ang ilang araw kaya kailangan nitong maghanda. Dahil doon, tuwang-tuwa si Joyak. Sinabi pa niya kay Joey na ipaubaya na lang sa kanya ang lahat. Anuman ang kailangan nito, gagawin niya agad. Sa hindi inaasahan, biglang dumating si Manager Lee at iniulat sa kanyang amo na si Joey na may problema. Kaya, agad siyang tinanong ni Joey tungkol dito. Ayon kay Manager Lee, may malaking grupo ng mga tao roon. At lahat sila ay may dalang armas. Samantala, sa kabilang dako, mga hayop kayo. Papatayin ko kayong lahat, kunin ninyo ang lahat mula sa pagawaan ng Joe Clan. Sigaw ng mga galit na tao. Sa isip ni Joey, sa wakas, nangyayari na. Pagkatapos nun, ipinakilala ni Joey ang kanyang sarili bilang pinuno ng pagawaan ng Joe Clan. Oh, buti dumating ka sa tamang oras. Tatanggalin ko ang kay-abangang nasa mukha mo. Ikaw ba ang gumawa nito? Ikaw na walang konsensyang manloloko. Ngayon, nagpapanggap ka pang magalang. Wala kang kahihiyang bastardo. Sambit ng taong ito na galit na galit. Gayunpaman, kalmadong tinanong sila ni Joey kung ano ba talaga ang kasalanan. Nagawa niya sa kanila. Agad namang sinabi ng lalaking ito na may moralidad din sa pagnenegosyo. Pagkatapos nun, tinanong sila ni Joey. Kung pananatilihin pa rin ba ng mga nakatatanda ang moralidad sa negosyo at hindi magbababa ng presyo kahit na ibinaba ng pagawaan ng Joe Clan ang kanilang presyo at kumikita pa rin sila. Dahil dito, napatahimik ang mga taong ito sa sandaling iyon. Samantala, sa isip ni Joey, syempre hindi, dahil karamihan sa mga taong naroon ay mga may-ari lamang ng maliliit na pagawaan. Bigla-bigla, iniutos ni Joey sa kanila, na sumunod sa kanya. Ipapakita niya sa kanila ang kanilang pagawaan.
Sa pagkakataong ito, labis na nagulantang ang mga taong ito. Matapos nilang makita ang napakaraming pandayan doon, hindi sila makapaniwalang lahat ng mga lalaking iyon ay mga panday at manggagawa. Sinabi pa nila na napakawalang katotohanan nito. Kaya ba ninyo akong higaitan? Sambit ni Joey. Biglang natahimik ang mga lalaking ito. Pagkatapos nun, tinanong sila ni Joey kung hanggang kailan sila mananatiling mamumuhay ng api at nakakulong lamang sa Sichuan. Kahit si Mo Sugek, ang Panginoon ng dakilang pagawaan ng Blackfire ng Anhui, ay nagawang makarating sa tuktok, kaya bakit daw nananatiling nakakulong ang Anhui sa Sichuan at kontento na lamang sa pagiging pangalawa? Agad namang sumang-ayon ang mga lalaking ito sa sinabi ni Joey. Bilang karagdagan, tinanong sila ni Joey kung kailan ba huling direktang nagtrabaho ang Anhui para sa imperial na pamilya sa nakalipas na 100 taon. Sinabi rin niya na ang imperial na pamilya ay puro kabataang lalaki lamang mula sa Anhui ang kinukuha upang gawing mga sundalo. Kaya sinabi ni Joey na matagal nang minamaliit at inaapi ang Anhui. Bukod pa roon, tinanong sila ni Joey kung ano na ang nangyari sa kanilang Anhui. At sino ba ang gumawa ng maalamat na Sacred Heavenly Dragon Knife at Six Pulse Divine Sword? Ayon sa lalaking nasa kaliwa, anuman ang mangyari, sila pa rin ang mga inapo ni Craftsman Xianso. Samantala, ayon naman sa lalaking nasa kanan, kung pag-uusapan ang tunay na kakayahan, mas magagaling pa rin ang mga panday ng Anhui. Ang tanging lamang lang ng Sichuan ay ang napakarami nitong minahan. Sinabi rin ng mga lalaking ito na masyadong malupit ang emperador. Ang nakakagulat, nakiusap si Joey sa kanila na tulungan siyang makamit ang kanyang pangarap. Agad namang nagtanong ang mga lalaking ito kung ano ang ibig niyang sabihin. Kaya ipinaliwanag ni Joey sa kanila na kung nais talaga nilang higaitan ng Anhui ang Sichuan, kailangan nilang malampasan ito pagdating sa dami ng produksyon. Sa madaling salita, kailangan nilang punuin ang kalangitan ng mga makinang bakal. Pagkatapos nun, tinanong sila ni Joey kung sa tingin ba nila ay malalampasan nila ang Sichuan kung kanya-kanya lamang silang nagpapatakbo ng maliliit nilang pagawaan. Dagdag pa ni Joey, kailangan nilang magkaisa. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na turuan ang mga lalaking nasa harapan nila. Magbabayad siya ng malaking halaga kapalit ng karanasan at kaalaman ng mga nakatatanda. Sinabi rin niya na hindi na nila kailangang gumawa pa ng maruruming trabaho sa pagawaan. Pagkatapos nun, tinawag ni Joey ang kanyang ama at sinabing lumapit ito sa kanya. Kasunod nito, ipinakilala ni Joey ang kanyang ama sa karamihan bilang ang pangunahing haligi ng pagawaan ng Zhou clan. Dagdag pa niya, si Josun ang kasalukuyang nangangasiwa at gumagabay sa lahat ng mga lalaking iyon ng mag-isa. Kaya nais ni Joey na gawing mga haligi ng pagawaan ang lahat ng betiranong iyon. Ang buwan ng sahod ng mga haligi ng pagawaan ay 10 pilak at bukod pa roon ay may iba't ibang bonus. Siyempre, bibilhin din ni Joey ang lahat ng kanilang inventaryo at mga kagamitan sa malaking halaga. Bigla-bigla, tinanong sila ni Joey kung tutulungan ba nila siya. Sa kabilang banda naman, iniutos ni Joey sa kanyang mga tauhan na dalhin ang bagay na kanilang inihanda. Agad naman, sinabi ni Joey sa mga nakatatanda na iyon ang kanyang determinasyon. Anhui Workshop. Pagkatapos ay sinabi ni Joey na kung magsasama-sama silang lahat, tiyak na muling sisikat ang pangalang iyon, sa kabutihang palad. Sumang-ayon ang mga nakatatanda kay Joey. Sinabi pa nila na gagawin nilang walang kapantay sa buong mundo ang Anhui Workshop pagkatapos nun. Sinabihan ni Joey ang kanyang ama na isama ang mga nakatatanda at bigyan sila ng mas detalyadong paliwanag. Agad namang sinunod ni Josun ang utos ni Joey, gayunpaman. Sa isip ni Joey, iyon mismo ang tinatawag na hostile takeover. Mergers and acquisitions. Sa sandaling iyon, tinawag ni Joey si Manager Lee. Pagkatapos ay inutusan niya itong ilagay ang kalahati ng mga tauhan sa departure area. Ngunit tinanong siya ni Manager Lee kung balak ba niyang gumawa ng karwahe dahil departure area ang tinutukoy niya. Agad namang sinabi ni Joey na tama si Manager Lee. Dagdag pa ni Joey, gagamit ang karwahe ng bagong teknolohiyang hindi pa umiiral sa Zongyuan. Panahon na upang gamitin dito ang plate suspension technology. Kapag inilabas nila iyon sa merkado, tiyak na magdudulot iyon ng napakalaking revolusyon. Mahahawakan ni Joey ang buong merkado sa kanyang palad. Ayon kay Manager Lee,
siguradong mamamangha ang lahat sa pagiging madiskarte ni Joey. Samantala, sinabi ni Joey kay Manager Lee na bukas ay aalis sila papuntang Hefei. Kaya sinabi niya rito na ihanda na ang lahat. Agad namang sumagot si Manager Lee na nakahanda na ang lahat. Sa isip ni Joey, gaya ng inaasahan, tama ang naging desisyon niyang kunin ang taong iyon. Gayunpaman, tinanong ni Manager Lee si Joey kung gaano katagal ang biyahe. Ngunit sinabi ni Joey na hindi niya matutukoy ang eksaktong petsa. Dagdag pa niya, wala siyang balak bumalik hanggat hindi niya naaabot ang kanyang layunin, kaya mukhang magiging isang paglalakbay iyon na wala siyang maipapangakong oras ng pagbabalik. Kaya kung sakaling may mahalagang desisyong kailangang gawin, mukhang hindi namin maaaring ipagpaliban iyon hanggang sa makabalik ka, wika naman ni Manager Lee. Kaya sinabi ni Joey na mayroon siyang isinulat na aklat tungkol sa mga problemang inaasahan niyang maaaring mangyari habang wala siya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Manager Lee na basahin na lamang iyon. Agad namang sinabi ni Manager Lee na gagawin niya ang eksaktong sinabi ni Joey. Makalipas ang ilang oras, nasa kagubatan na sina Joey at ang kanyang kapatid na si Joyok. Ayon kay Joey, kasi simula pa lamang niyang masanay sa pagsakay ng kabayo. Madalas pa nga siyang mahulog noon. At ngayon, heto ang lalaking iyon na napakahusay sumakay ng kabayo. Samantala, napaisip si Joey kung dahil ba iyon sa Marshall Windstorm Journal o kung anumang katulad nito. Dagdag pa niya, sinabi ni Jay Galliu na ang aklat na Manbakya ay talaan ng mga gumagamit ng MERM sa nakalipas na 1,000 taon ayon sa pagkakasunod-sunod ng panahon. Dagdag kaalaman, ang Manbakya ay isang aklat na nagtatala ng kasaysayan ng MERM sa loob ng 1,000 taon. Gayunpaman, tinanong ni Joey si Joyok kung ganoon ba talaga iyon kainteresante. Agad namang sumagot si Joyok ng oo. Ngunit sa isip ni Joey, palihim niya itong minumura sa kanyang isipan. Sa hindi inaasahan, tinanong siya ni Joyok kung nilalay ba niya ito sa kanyang isipan. Dagdag pa ni Joyok, kahit na siya ang nakatatandang kapatid, wala pa siyang gaanong nagagawa para kay Joey. Nauunawaan din niya na hindi niya naipakita ang pagiging mabuting kuya rito. Sinabi rin ni Joyok na, sa totoo lang, hindi pa rin siya. Makapaniwala na si Joey talaga ang kanyang nakababatang kapatid. Kahit matalino si Joey noon, hindi naman ito umabot sa ganoong antas. Kaya naman napatulala si Joey sa sandaling ito. Bilang karagdagan kay Joyok, noong kinukumbinsi ni Joey ang mga nakatatandang panday kanina, para itong isang halimaw na nagmula sa ibang mundo. Wala raw siyang kilalang kahit isang tao na kayang magsalita ng ganoon ka-Jose. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na dahil napakagaling ni Joey ay hindi na seryoso ang buhay ni Joyok. Sa kabilang banda, tila nalilito si Joey, kung bakit biglang naging seryoso at malalim ang usapan. Dagdag pa niya, hanggang sa sandaling iyon, akala niya ay nagpapanggap lang palagi ang kanyang kuya. Gayunpaman, sinabi ni Joey kay Joyok, na mukhang walang tigil ito sa pagsasanay. Kaya sinabi ni Joyok na maraming bagay ang maaaring makalimutan ni Joey kapag humahawak siya ng espada. Pagkatapos ay tinanong niya si Joey kung naaalala pa nito ang insidente sa Gaoangche. Kaya tinanong ni Joey kung ang tinutukoy ba niya ay ang mga bandido noong mga nakaraang taon na nagnakaw ng pagkaing ipinamimigay sa bulwagan noong panahon ng taggutom. Ayon kay Joyok, habang pinapanood niya ang kanilang ama na halos bugbugin hanggang mamatay ng mga bandido ng Gaoangche. Nais niyang protektahan ang kanyang ama at ang kanyang nakababatang kapatid. Hindi na niya hahayaang may masaktan pang muli. Kaya naman natulala si Joey sa sandaling iyon. Bigla-bigla, sinabi ni Joey na sigurado siyang magiging maayos si Joyok. Ano-ano ba? Alisin mo ang kamay mo sa akin, loko ka. Sigaw ni Joyok habang natatawa lamang si Joey. Sa puntong ito, ayon sa mga espiritong nasa loob ng batong jade, sa tuso at madiskarteng dila ni Joey, malamang kaya pa nitong magbenta ng tubig mula sa ilog Yangtze. Sa kasalukuyang panahon, habang tumatawa ang espiritu ng matandang lalaki sa loob ng Yuechian Crimson Jade. Sinabi rin niya na ang dakilang inapo ng Job clan ay nagsusumikap ng husto para lamang magpatakbo ng isang simpleng pagawaan. Sinabi rin niya na napapagod siya sa panunood pa lamang dito, ngunit sasabihin pa rin niyang mas mabuti si Joey kaysa sa kanyang ama.
Ang simpleng pag-iisip pa lamang tungkol sa kanya ay nagpapakulo na ng kanyang galit at inilalagay siya sa masamang pakiramdam. Ayon sa isa pang espiritu sa loob ng Yuechian Crimson Jade, kahit ano pa man iyon, si Joey ay 1,000 beses na mas mabuti kaysa sa kanyang ama. Gayunpaman, sa isip ni Joey, ang tanging natanggap niya mula sa kanyang mga ninuno ay isang hiyas lamang, ngunit ganoon na lamang kat hindi ang kanilang pamumuna. Ang nakakagulat, nabasa ng mga espiritong ito ang isip ni Joey. Kaya nalito ang espiritong nasa kaliwa tungkol sa ibig sabihin ni Joey. Ayon sa espiritong nasa kanan, dahil binanggit ni Joey ang pamumuna, inakala ng espiritong ito na nilalay lamang sila ni Joey. Isang hiyas lamang. Ikaw namang mang, alam mo ba kung gaano kadakilang bagay ang Yuechian Crimson Jade? Sigaw ng galit na espiritu ng matandang lalaki sa gitna. Sa kabilang banda, nagulat at natigilan si Joey dahil kaya nilang basahin ang kanyang isip. Kaya sinabi ng mga espiritong ito sa kanya na syempre kaya nila. Sinabi rin nila kay Joey na ang kanyang espiritu ay pagmamay-ari na nila. Kahit hindi nakakabit ang tali ng Crimson Jade, ang espiritu ni Joey ay konektado sa kanila at sa lumikha ng Yuechian. Dagdag kaalaman, tinutukoy nila ang isang maladyos na nilalang kapag pinag-uusapan ang lumikha. Sa makatuwid, natural lamang na sila ay nagkakaisa pagdating sa kanilang kamalayan. Gayunpaman, iniisip ni Joey kung tama ba siya na tila 8 silang lahat. Ang lalaking ito ay matalino kahit papaano, wika pa ng espiritong nasa kanan. Tinanong naman ng espiritong nasa kaliwa si Joey kung kabisado na ba nito ang lahat ng kanilang boses at ang kaibahan nito sa napakaikling panahon. Agad namang sinabi ni Joey sa kanila na kung maraming beses lamang makikinig ang isang tao, normal lamang na makuha ang kanilang pakiramdam o vibe. Gayunpaman, sinabi ng mga espiritu kay Joey na hindi pa nito kinikilala ang nakahihigit nitong utak. Bukod pa roon, iniisip ni Joey kung matalino nga ba siya, ngunit sinabi niya sa sarili niya na hindi siya sigurado. Dagdag pa ni Joey, nasabihan na siyang mahusay magsalita, o kaya ay maganda ang memorya niya, ngunit wala pang tumawag sa kanya na matalino. Kung talagang matalino siya, naipasa na sana niya ang pagsusulit para sa pagiging opisyal ng gobyerno sa unang subok pa lamang. Ayon sa mga espiritong ito, mukhang iniisip ni Joey na biro lamang ang pagtaas ng kanyang soul energy. Gayunpaman, ang pagiging madiskarte ni Joey ay hindi lamang maipapaliwanag ng enerhiya ng kanyang kaluluwa. Marahil iyon ay natatangi lamang sa isang taong muling isinilang. Dagdag pa ng mga espiritong iyon, ang paghahati ng trabaho na itinayo ni Joey sa kanyang pagawaan ay patunay nito. Ang ganoong bagay ay hindi umiiral sa mundong iyon. Ayon sa espiritu ng matandang lalaking ito, sinabi niya na hindi sapat ang kakayahan ni Joey upang maging susunod na hari matapos siya, si Mengdiek. Bilang resulta, nagulat si Joey matapos marinig ang pangalang Mengdiek. Nalito rin siya kung ang tinutukoy ba nito ay si Cao Cao mula sa talaan ng 3 kaharian. Ang nagtatag ng kanilang Zhou clan. Dagdag kaalaman, ang Mengdiek ay isa ring alias ni Cao Cao, na isang estadista, pinunong mandirigma, at makata. Gayunpaman, sinabi ng matandang ito kay Joey na hindi tamang sabihin na siya ang nagtatag. Dahil ayon sa kanya, mas matagal nang umiiral ang Zhou clan bago pa siya. Ang kanyang ama lamang ang nagsentro ng clan sa kanya matapos siyang ampunan ng isang eunuko. O isang pinunong mananakop, ngunit hindi mo ba naiisip na mas mahusay siya kaysa sa ibang mga inapo hanggang ngayon? Wika ng espiritu sa kaliwa. Kaya sinabi ng matandang ito sa kanya na sinusuhulan ni Joey ang mga tao gamit lamang ang pilak. Kaya tinanong niya siya kung paano niya masasabi na ang isang tulad ni Joey ay karapat-dapat sa titulong hari. Kaya sinabi ni Joey sa kanila na syempre, gagamit siya ng pera upang kumuha ng mga tauhan, pagkatapos ay tinanong niya ang matanda kung ano pa ba ang gagamitin niya. Gagawin ba niya silang alipin o lalasingan at lolikoan gamit ang alak sa unang araw? Bilang resulta, nagalit ang mga espiritu dahil sa asal na ipinapakita ni Joey sa kanyang mga ninuno. Gayunpaman, sinabi ni Joey na wala naman siyang sinabing mali. Ngunit sinabi lamang ng mga espiritu sa kanya na tumahimik at sinabi pa nilang wala siyang silbi. Samantala, napansin ni Joey na nag-e-enjoy si Joyok sa librong binabasa nito. Anong meron? Wika ni Joey.
Ngunit sinabi lamang ni Joyak na nakakabaliw ito, hindi rin siya makapaniwala kung paano iyon naging posible. Ayon sa kanya, sa kamay ng mandirigmang ito, nalipol ang buong ikawalong henerasyon ng mga obispo ng Dark Outlaws. At sa 6 na hampas lamang, pinugutan niya ng ulo ang kanilang pinuno. Gayunpaman, hindi alam ni Joey ang tungkol sa Dark Outlaws kaya tinanong niya ang kanyang kapatid tungkol dito. Agad namang sinabi ni Joyak na doon nagmula ang Dark Demon Palace. Gayunpaman, sa isip ni Joey, ang Dark Demon Palace. Sila ang pinakamalakas na lugar sa 3 puwersa ng Dark Outlaws, ang Dark Demon Palace, ang Black Sky Organization, at ang Sichuan Prefecture. Gayunpaman, nagtaka si Joey kung talagang nilipol ng taong iyon ang pinagmulan ng ganoong nakakatakot na organisasyon sa isang iglap. Iniisip ni Joey kung posible ba talaga iyon. Dagdag pa, ni Joey, kahit isa siyang martial artist na nakagawa ng napakalaking tagumpay, wala gaanong tala tungkol sa kanya. Hindi alam ang kanyang pangalan at ang tanging natira ay ang kanyang bansag na Sword God. Kaya sinabi ni Joey na ang mga bagay tulad ng kung nagkaroon ba siya ng pamilya at mga anak, o kung paano niya namuhay ang kanyang mga huling taon, ay hindi alam. Ang tanging natira tungkol sa kanya ay mga alamat. Hanggang dito na lang sa ngayon. Maraming salamat sa panunood. Sana ay nag-enjoy kayo. Kung nais mong magkaroon ng isa pang bahagi ng recap na ito, huwag kalimutan i-like ang videong ito at huwag ding kalimutan na magkomento, mag-share, at mag-subscribe sa aking channel para sa marami pang content tulad nito. Hanggang sa susunod.